Mukhang masyadong desperado na ang Malacanang. Ngayon, nasangkot na ang anak ni Pangulong Marcos, si Sandro Marcos. Yun nga Majority floor leader yata, kung ako Opo. hindi nagkakamali. At si First Lady, nasangkot na. Eto, bakit double standard yung mga nagdidepensa sa Malacanang? Pag si Saldi, sinasabi ni Saldi, ganito, ganon, insertion ng Pangulo, etc. Sasabihin nila walang pruweba. Bago, aakusahan naman nila yung abogado ni Saldi ko na ibina-blackmail daw sila. Wala Pruweba namang din. ebidensya. Wala ring pruweba. Sasabihin lang nila, kinontak daw. Si Marcos pa mismo nagsabi, ang Pangulo Ay, pa. grabe. Oh, pag ikaw ay nagsalita at ikaw ay Pangulo, dapat panindigan mo yan. Yun. Dapat imbestigahan yon. Eto na, kagulo na sa Opo. mga revelasyon ni Saldi ko. Yeah, Mukhang, dami. mukhang masyadong desperado na ang Malacanang. Di ba? Sunod-sunod yan, parang teleserye. Kada episode, iba't ibang revelasyon, di ba? Opo. Ngayon, nasangkot na ang anak ni Pangulong Marcos, si Sandro Marcos. Yun nga Majority floor leader yata, kung ako Opo. hindi nagkakamali, ako'y tama. Pati si First Lady, nasangkot Opo. na. Oo. Ngayon, may lumabas na sinasabi, eto, bakit double standard yung mga nagdidepensa sa Malacanang? Pag si Saldi, sinasabi ni Saldi, ganito, ganon, insertion ng Pangulo, yung First Lady involved sa smuggling, yung anak ay merong insertions din, etc. Sasabihin nila walang pruweba. Yun. Di ba? Sabi-sabi lang bago, aakusahan naman nila yung abogado ni Saldi ko na ibina-blackmail daw sila. Ala. Kung wala Pruweba namang din. ebidensya. Wala ring Sasabihin pruweba. lang nila, kinontak daw. Si Marcos pa mismo nagsabi, ang Pangulo Ay, pa. grabe. Pag ikaw ay nagsalita at ikaw ay Pangulo, dapat panindigan mo yan. Yun. Lumapit daw sa Malacanang yung isang abogado ni Saldi ko at bina-blackmail daw sila. Bi-blackmailin mo ang Pangulo. Dapat imbestigahan yon. Ibigay niya yung details kung totoo. Sinong abogado? Sinong nilapitan? Kailan? Anong oras? Si Saldi ko may ganun pag sinabi niyang nagpadala ako ng mali-maletang pera, may litrato ng May maleta, litrato may siya. oras, may araw. Yun, ang galing nga May ledger. Sinasabi nila walang pruweba. Ayun na nga yung details. Bago sasabihin ng ombudsman, hindi ko iimbestigahan. Dahil wala siya rito, ayaw i-under oath, pwede kang anonymous Hindi lang naman ako nakapansin yan. Pati si Senator Marcoleta. Opo. Sinabi, nasa charter nga, nasa Ombudsman Act nga ng 1988. Di ba? Tinalakay na rin natin yan dito. Opo. Sabi ko, bakit nag-iinarte ang ombudsman? Obvious na obvious naman dito halatang halata mo. Akala yata nila mangang taong bayan, ano? Yes. Yung blackmail, Mr. President, kasi kilala ko yung abogado ni Saldi ko. Binabanatan niya si Saldi ko. Binabanatan natin yan. At saka, hindi natin kinakampihan si Saldi ko. Ngunit, may mga sinasabi siya na dapat na imbestigahan. Yun. At yung abogado niya, kilala ko. Hindi gagawin yon. Ang tagal ko nang kilala yon. Mahigit 15 taong ko nang kilala. Yung si Attorney Ruy Rondain na abogado ni Saldi ko. Hindi natin kinakampihan din yan. Yun nga binatikos nga natin yan noon, di ba? Opo. Oo. Kahit kaibigan ko. Opo. Sa ngalan ng malayang pamamahayag at public interest na wala tayong kinakampihan, kahit kaibigan, medyo nasasaltik natin dito. Opo. Pero, sa pagkakataong ito, hindi gagawin yan. Baka naman may nagpapanggap na abogado ni Saldi ko. Yun. Na sinasabi, oy, ako kinatawa ni Saldi ko, huwag nyo nang i-cancel ang passport ni Saldi ko. Hindi titigil na kaming maglabas ng mga video. Ala. Di ba? Oo. Marami niyan. Kaya nga pangalanan niya kung sinasabi niya. Yung problema sa kanila walang pangalan sasabihin lang, oy, may abogado si Saldi ko, lumapit sa Malacanang, nag-blackmail. Sinong maniniwala sa inyo dyan? Ebidensya. Di ba? Resibo. Resibo. Diba? Basta-basta ka ba makakalapit sa isang opisyal ng Malacanang? Hindi po. Nang walang resibo. Siyempre, Hindi po. papunta ka sa loob ng Malacanang. May gwardiya dyan. Dadaan ka sa butas. Maglalagbook ka. Yes. Di ba? Ise-search. Kinukunan pa nga yata ng litrato. Ewan ko. Dati ganun Opo. May logbook. Sino ka ba?
Opo. Sinong pupuntahan mo? Opo. Malacanang yan eh. That's Hindi naman true. mall yan eh. Opo. Hindi mo naman pwedeng sabihin dyan, ay hindi po, mamamasya lang. Pagmamasid-masid lang ako, tingnan ko yung mga Parang cabinet kami members, kahapon, naglalakad-lakad. muntik na kami. Oh, bakit? Merong nangharas sa aming driver ng isang kotse na parking mismo. Oo. Ano kami, uupakan na kami. Pero sabi ko naman doon sa mama, ano bang problema ninyo? Ang laki niya, 6'1". Sana... Puro tato. Sana tinuhod mo yung yagbadudos. Hindi, hinihintay. Kahit gaano katangkad yun, pag tinuhod mo yung itlog, tamba yun, Pero maniwala ka. attorney, nakaganon yung isang kamay. Eh, kahit na, kaya masakit. Mamaya, may baril yun, malay Kahit na pag natin. masakit yung itlog mo, hindi ka na makakabaril. Maniwala ka, subukan mo kay Victor. Well, hindi. Ako naman, attorney, Uhulin mo yung itlog ni diplomatic Victor. Oo. approach lang. Oo naman, tama hanggat naman. kaya nating i-pacify yung tao, yung galit niya. Kasi parang galit na siya nung dumating. Eh baka iniwanan ng asawa, hayaan mo na. Well, anyway, pero attorney, dahil nga sa pagkawala mo, marami akong mga Anyway, ituloy ko lang yung sa akin. Sige po, sige. Nawala tuloy ako, nasaan ba yung sa akin? Yung sa'yo pa rin. Yung di ba? Di Yun na. kukunin ng ID mo, di nakalag ka ron, Yun. di ba? Siyempre, di ba, alimbawa ako, pupunta ako sa DOJ, meron ka pang pinifill up, meron ka pang form na ibibigay sa'yo patunay na kung pumasok ka nga roon, pupunta ka kung saan mo sinabing pupuntahan Opo, mo, yun nga. pipirmahan ng isang staff, halimbawa, Office of the Executive Secretary. Yes, opo. Ayun. Sino yung lumapit sa Malacanang? Ayun. Ngayon, kung binablockmail, halimbawa ako'y opisyal, government official ako, may nang ba-blackmail sa akin, duty kong i-report yun. Correct. Mm-mm. Tsaka magre-react ka na within that day. Bakit binablockmail mo kami? Correct. Arestuhin kita. Tama. Criminal offense yun eh. Opo. Grave threats yun. Blackmail is grave threats eh. Correct. Di ba? At may ID pa yun. Hindi, ang problema nga, ginugulo. Yun lang. Kita mo itong ombudsman, sasabihin niya, may mga maipafile na kami, mga senador, mga congressman, halatang halata naman, boke, ha? Hanggang senador ka lang, hanggang congressman, para sabihin lang may ginagawa ka. Ano nangyari doon sa mga alegasyon? Laban sa Pangulo, di mo ba imbestigahan yan? Wala. Talaga bang nandyan ka para protektahan ang Pangulo, yung kasalukuyang Pangulo? Halata naman eh. O yung ICI, pumunta si Arjo Atayde at saka yung si isang congressman na tinuro ni Saldico. Opo. Di ba sabi nila, transparent kami na live stream namin. Hindi nila ni live stream kasi ni-request daw ng congressman, executive session. Tinago. Tinago. Kung merong ganong option pala, di lahat na lang ang pupunta roon, executive session. Wala nang live stream. Gumawa pa sila ng guidelines para sa live stream. Hindi naglululoko na tayo nitong ICI At saka sino ba laging nandun sa ICI? Si Vince Dizon. Yun. Ano ba ito? Tatakbo ba itong senador o whatever? At nasisira ang independence. Akala ko ba independent ang ICI? Independent Commission on Infrastructure. Again, uulitin ko, ang isang miyembro ng gabinete ay hindi independent. Siya ay alter ego ng presidente. Alter ego, parang siya yung presidente. Ha? Kaya nga gabinete. Gabinete. Opo. Cabinet. Sabi doon sa isang desisyon, the cabinet member must be of the president's bosom confidence. Ibig sabihin talagang matalik na kaibigan. Kung matalik ang kaibigan ng Pangulo, bakit nakikialam ka sa Independent Commission? Bakit lagi ka nandoon? Bakit yung presensya mo ay lagi mong pinararamdam? Ikaw mismo nag-iimbestiga, nagbibigay ka ng impormasyon. Paano na naging independent? Wala na yung ICI na yan. Maniwala kayo. Moro-moro na lang yan. Moro-moro na lang. Kamoting kahoy na may ulalo na lang yan. Hindi naman siya little president. Hindi. Ang little president ay ang executive secretary. Ayun. Yung tinatawag. Kasi siya yung inuutusan. Kumbaga sa household staff, para maintindihan nila. Opo. Household staff. Halimbawa, ikaw ay mayaman. Siyempre, meron kang gardinero, may kusinero, di ba may nagsisilbi, naglilinis, Opo. naglilinis ganito, di ba? Opo. O naglilinis sa loob, naglilinis sa labas, Opo. di ba? Okay, naglalaba, Okay. nagpaplansya, marami kang staff. Di ba, pag ganun may mayordomo o mayordoma. Opo. Yung mayordoma, yung amo, si Don, halimbawa, Don Agaton. Sasabihin niya sa mayordoma, halimbawa, ang pangalan ng, ano bang magandang pangalan ng mayordoma? Halimbawa, Sonia. si Cordapia. Cordapia, halika nga rito Bakit po, senyor? Oo.
Ayan, manahalaman natin ay mukhang nalalanta eh. Si Cosme yata, yung ating na hardinero, hindi dinidiligan eh. Ikaw lang yata dinidiligan ni Cosme. Grabe naman. O, gusto ko makita sa isang linggo ay luntia na, masyado na naman na verde ang akin ng mga halaman. Si senyor, Opo. si senyor. Okay. Napansin ko rin, yung aking mga Amerikana ay laging gusot-gusot. Si, ano bang magandang pangalan? Si Procopia. Yan atin na plancha, hindi maganda plancha. Sabihin mo sa kanya, hindi ko nagugustuhan, ayusin niya yung plancha. Ibig sabihin, yun ang executive secretary. Oo. Yung mayordomo siya. Mayordomo o mayordomo. Siya ay staff din. Okay. Pero ang tawag doon ay primus inter pares. First among equal. Ayun. Siya ang nag-implement directly ng mga executive order, etc., etc., yung mga bili ng Pangulo. Opo. Pero lahat sila gabinete, lahat sila ay kontrolado ng presidente, in other words. Hindi sila independent. Bakit isinaksak si Vince Dizon sa Independent Commission on Infrastructure? Ano ba yung bantay? Ayun. Taga-dikta? We Bulong Movement? Di ba? Ano ba? Bakit? Alam na Marami naman. rin nagtatanong nga Kasi po. kay Kuy nga, alam naman natin, ombudsman hindi independent. Huwag mo sabihin independent yan, kalokohan yan. Opo. Ginagago mo ako pag sinabi mo independent yung kasalukuyang ombudsman. Pinilit siyang gawing ombudsman eh. Pilit hindi qualified, di ba? Kahit hindi qualified eh. Binraso nyo yan bago. Independent, kalokohan yan. Yan ang nangyayari. Pagkatapos, lahat pa ng diversionary tactic ay ginagawa. Kita nyo ha? Noong pumutok yung kay Saldico, anong pinagagagawa? Number one, biglang hinabol si Harry Roque. Na Diba? iba. Ang tagal na noon eh. Yung kliyente ko, ginamit pa nitong mga ulalong ito. Mayo pa yung arrest warrant. Biglang sasabihin nito si Riza. Ngayon nagkakwento. Ano ba? Nakawala na ba? Isang taon na po halos, mami. Ay, grabe. Di ba sabi ni Rizon Tiberos, magaling siya, lahat alam niya. Ba't hindi niya alam yun? Ayun. Kalokohan eh. Bago magwawala siya, bakit nakawala? May warrant. Nasaan? Bago sasabihin, nasa Japan. Biglang Na-overlook magbibigay ng lang. 1 milyon na reward. Uy, bulok kayo. Pinantatakip nyo na naman yung kliyente ko. May pa yung warrant. Ba't hindi kayo naghanap ng May? Ba't hindi kayo nagbigay ng reward? At bakit pagka si Cassie Leong, kasi kontrobersyal, bibigyan Opo. nyo ng 1 million reward? Diba? O pakakancel nyo yung passport. Yung mga puwapatay ng mga journalist, si Johnny Dayang, pinatay. 500 lang ang binigay nyo reward, pinatay. Sino bang pinatay nitong kliyente ko? Ayun. Bakit si yung tao natin dito, kaibigan